Hi, welcome sa ating channel, TikDoc sa TikTok at Dr. J sa The Javison Channel sa YouTube. Usapang rayuma. So, pinaka-common na complaint yan. And may video tayo sa ating YouTube channel, yung sa arthritis, osteoarthritis, na umabot ng more than 2 million views. Paki-check po yung ating video on that sa YouTube. And pag-usapan natin, ano ba yung mabisang gamot sa rayuma? Particularly, supplement. Kasi sa totoo lang, marami sa mga pasyente ang may rayuma. Pangalawa, marami sa kanila ayaw uminom ng pain reliever. Kasi nga naman, too much pain reliever can affect yung kidneys natin. Pwedeng magpanipis ng sikmura at magkakaroon ka ng ulcer later on, diba? Gastritis muna, then ulcer. So, kaya ayaw nila. And, too much pain reliever can also mag-shoot up ang blood pressure. So, ano ba yung pwede nating supplement? Kasi, Doc, ayaw kong uminom ng pain reliever. So, dyan papasok yung tinatawag nating nutraceuticals. So, ito yung mga supplement na ginagamit sa rayuma. Particularly, pag-uusapan natin yung glucosamine plus chondroitin. So, effective nga ba yung glucosamine at chondroitin sa rayuma? So, ano-ano ba yung mga rayuma? Commonly, yung tuhod. Di ba? Nagdidikit na yung buto natin sa tuhod, kaya masakit na siya. No? Manipis na yung lining. Kumbaga sa tsinelas, napudpud na. Kaya masakit. Masakit ilakad. And then, kapag napaupo ka ng matagal, pag tayo mo, ako, parang meron, teka muna, slow motion lang muna, bago maglakad. Kasi, naninigas yung joint. May joint stiffness. And pag medyo minalas pa, may swelling o pamamaga. Umiinit yung joint. Maga siya. So, yun yung mga nararamdaman ng ating mga patient. Consequence, syempre, hindi na lumalabas ng bahay. Nandun na lang sa loob ng bahay. Hindi na makagala. Pag nagyaya yung mga kasama sa bahay, punta ng mall, nako, hindi makasama. Iwan na lang. So, ganon yung mga consequence niya. So, effective ba yung mga tinatawag natin nutraceuticals, yung chondroitin plus glucosamine? Base sa mga review ng mga studies niya, pwede, may benefit pala yung mga tinatawag nating chondroitin at glucosamine pagdating sa rayuma. Particularly, nagkakaroon sila ng mga improvement. So, nawawala yung pamamaga, nababawasan yung pain, and nagagalaw na nila yung range of motion, nababawasan yung joint stiffness o paninigas ng mga joints ninyo. At, nagkakaroon ito ng pag-less ng pag-inom ng mga pain reliever. So, meron pala, may mga pag-aaral po niyan. So, at the same time, nababawasan din yung tinatawag nating cytokines, yung mga interleukin. Ito po yung mga inflammatory markers natin. Kapag may rayuma at pamamaga, mataas po yung level ng inflammation. And pag mataas ang inflammation, mataas po yung mga interleukin na tinatawag na yan. And ang pag-inom ng mga chondroitin plus glucosamine, napapababa niya yung level ng mga inflammatory markers. In that way, iimpis po yung joint ninyo. Mababawasan yung pamamaga, mababawasan yung pain, mababawasan yung stiffness, at hindi kayo inom ng pain reliever. So I hope malinaw ang lahat. Everything is clear kay TikDoc.